Ayan. Bago natin na i-topic yung mga dapat nating i-topic, gusto ko munang pagtawanan ninyo etong mga gunggong sa Bangag Administration. Bakit kamo? Di ba, nung in-announce ni Spokes Harry Roque, yung ngiwi, bangag-bangag, okay, ang kanyang asylum application sa the Netherlands, nataranta yung mga Pulangaw, Pulawan, Dilawan, yung mga rebelding NPA, mga kaliwa, yung mga bangag, kasi nga gigil na gigil sila, gusto nilang gurgurin si attorney or Spokes Harry Roque. The same thing nang gigil nila sa akin na gusto nilang panghimasukan ang bansang Amerika. Ganun po kalala, ganun kabangag, ganun ka desperado, ganun ka jejimon, at ganun ka sindikato ang gobyerno na ginagalawan nyo sa Pilipinas. Bakit kamo? 3 hours ago, ibinalita sa mainstream media na umaasa daw ang DOJ at ang seremolya na magiging patas ang gobyerno ng the Netherlands sa asylum application ni Spokes Harry. Right? So yan yung ito. Ang sabi dito, kasunod ito ng pahayag ni Spokes Harry na mas lalo manong makakatulong sa kanyang asylum application ang pagsasampa ng kasong human trafficking laban sa kanya. Kasi 'di ba pinailan nila ng panibago na namang kaso. So ayon kay Bonjing Remulla na masamang damo talaga, so iniligtas pa ni kamatayan, muntik-muntika na yan. So sabi dito, ayon kay Remulla, maaaring magkomento ang ambassador ng the Netherlands sa sitwasyon ni Roque at kasong kinakaharap niya sa Pilipinas. Maaaring magkomento. Bakit ito iniinstrakan o inuutusan, minamanduhan, actually yan ang right word, nitong gobyerno ng mga bangag, lalo na si Remulla, na magkomento ang ambassador ng the Netherlands sa Pilipinas. Sabi pa nila, kailangan daw umuwi si Roque sa bansa para harapin ang kasong inisampa laban sa kanya. Okay? Sabi pa niya, the prosecutors have found more than probable cause. I trust the judgment of the prosecutors in the case. Kasi nga, pinailan nila ng kaso, di ba? Mga kababay, mga palangga ko, hindi pwedeng harangin ng Bangag Administration, right, ng mga singhoters ang application o ang asylum application ni Spokes Harry Roque sa the Netherlands. Bakit kamo? Walang power ang bangag, ang mga bangag dito sa Netherlands. Kasi ibang bansa yun. Bakit? Bakit ba nag-apply si Attorney Harry sa Netherlands nitong asylum visa na ito, asylum application na ito? Kasi nga, hinahabol siya ng mga bangag, political ang dahilan, ang idinulot kung bakit si Harry ay nag-file ng application ng asylum visa sa the Netherlands. Kasi pinopolitika, ini-intimidate, tinatamnan ng kaso ng mga bangag Marcos administration. At ang pwede lang pong magdesisyon yan ay ang the Netherlands o yung mga bansa kung saan nag-a-apply ng asylum visa itong ating mga palangga, di ba? Katulad nila Kaeri, diba? Katulad ni Doc Lorraine, marami pang iba. Kasi ayon dito, na ito ay may karapatan ang mga asylum seeker at based si Attorney Harry Roque ay magaling yan na international lawyer. So ginagarantiya, tandaan ninyo, ng 1951, according to this report here, Refugee Convention. So ngayon, mga kababayan,
kung si Spokes Harry ay nag-apply ng asylum sa Netherlands, mga kapalangga, walang pakialam, walang kapangyarihan ang mga bangag para pigilan, putulin o kung ano pa man panghimasukan ang kanyang asylum application. Dahil gigil na gigil ang mga bangag sa ngiwi-ngiwi, butod-butod, di ba? Ngayon, kaya galit na galit sila. Pwede silang magdakdak, pwede silang magbigay ng opinyon na kahit ano, katulad ng ginawa nila kay Arnie Teves, right? Na sinasabi ni Remulla na ano daw, parang hindi, parang ang konteksto dun sa kaso ni Teves na hindi patas or hindi maayos yung way ng, pag-govern o pagpapatakbo ng Timor-Leste sa kanilang not sa bansa, yung processing nila nitong asylum visa na ito o asylum application na ito. So ngayon, mga kababayan, kitang-kita ninyo dahil hindi kami makuha ng mga bangag, lahat na lang ng paraan ng mga kailigalan ay gagawin nila. Kasi ito nga ay political persecution. Dahil kami ay nagkikriticize sa mga pangidnap ni Lisa Tanas, pangidnap ni Bangag, pagnakaw, pagsinghot, pag-smuggle, bribery, at kung ano-ano, kaya kami tinutugis. The same thing with Inday Sara. Tinutugis kaming tatlo, Pangulo Duterte, tinutugis kayong lahat. Kasi nga, bagsak na ang tiwala ng taong bayan sa kanilang among si Bangag Jr. Kaya ngayon, dahil kami ang pasimuno, ito kasi si Maharlika ay pasimuno sa mga expose, sa mga katotohanan na kinasasakutan ng bangag-bangag administration. Kaya naman, mga kababayan, ang hagupit ng mga bangag ay makipagsabwatan, nananakot na makipag-ugnayan daw sa Interpol, then assassination against sa akin. Ako, meron ako niyan. Di ba? Nagpadala ng manggugurgur dito. So, ang una pa nga nilang panakot sa akin noong 2022, di ba? Extradition, mga bobo talaga. Ba't nga hindi pa rin ako na-extradite? Di ba? Lahat na lang ng kajotahan, lahat na lang ng kasamaan ay ginagawa nila, panagtatanim ng kaso, pagpapabricate ng address, lalo na sa akin, kay Spokes Harry, at na yun kay Inday Sara, di ba? Sabi ko nga, malinaw na ito ay talagang pamumulitika. Di ba? Dahil nga apektado na sila sa bunganga natin, dahil, actually, it's not about sa bunganga natin eh. Dahil sila ay walang ginagawang matino, kundi ang gumamit ng pera ng bayan, ubusin ang pera ng bayan, nakawin, ipang-ayuda, ipang-bayad sa mga botante, bilhin ang mga pagkatao ninyo dyan sa Pilipinas para kayo ay magbangag-bangag, ngiwi-ngiwi, na masupport-support kunyari kay Bangag. Pero wag niyong iboto, maawa kayo sa inyong mga kinabukasan, wag niyong iboto ang alyansa ng mga bangag. Babalik tayo sa asylum visa o asylum application. Hindi pwede pang himasukan ng Bangag administration. Lalong magagalit sa kanya. Ito, ang pangalan nito, itong si Remulla, ang the Netherlands government kasi inuutusan niya na kailangan daw magbigay ng komento. Itong embahada or, ang the Netherlands government. Mga kababayan, wala siyang karapatan. Walang karapatan ang mga bangag sa pag-grant o pagbigay ng asylum visa sa mga seekers. Di ba? Marami nga doon kung naalala ko yung kwento ni Spokes Harry sa Netherlands, yung mga kaso nga ng mga nandoon na nakasama niya sa center, doon sa asylum center na yon, ang mga kaso talagang gumurgur, may mga gumurgur ng tao, or basta worst case talaga. Worst case yung mga nandoon. But ganun pa man, si Spokes Harry Roque, wala siyang ginurgur, wala siyang kinidnap. Pero si Lisa Tanas, si Marcos Jr., si Teddy Boy Locsin Jr., ang kanyang asawang si Maria Lourdes Barcelon,
si Mila, ang DFA, ang DOJ, ay nakipagsabwatan lahat ang mga hinayupak na yan para mangidnap ng 2 minor de edad pero walang ginagawa ang gobyerno ng mga bangag. Nakita nyo, mga kababayan? Kaya ganun na lang ang ginagawa nilang harangan ang mga asylum seekers like Attorney Harry Roque. So hindi sila hindi pwedeng pigilan yan. Baka nga approve na yung baka approve na yung asylum ni Spokes Harry at talagang nag-ano lang si Spokes Harry ginigame lang niya itong mga bangag na ito. So ngayon, mga palangga, ngayon ay naglabas ang balita na kung saan Arzila Sinea, thank you. Leo Journey, God bless you. Also, Rebecca Ogata, thank you mga palangga. So recently, mga kababayan, alright, I think this one, okay. Okay. Grabe, ang daming ngayon ang daming krimen na naman talaga. Ito nga pala yung sa balita. Okay. So ngayon, itong ginawa nila kay Inday Sara, mga kababayan, I think this one, ito, na kinasuhan ng inciting to sedition. Sabi ko nga, ito yung common denominator namin. Right? Ito ang common denominator namin, nakakasuhan na naman kami dahil nga ang mga sinasabi ng mga yawa na ito, right? Mga yawa, okay? Na kami ay i-incite ng kaguluhan dyan sa Pilipinas. At ang pinaka-latest, ito nga, na kinumpirma ni Vice President Inday Sara na nakatanggap daw siya ng summon mula dito sa prosecutor related doon sa reklamo na inihain sa kanya ng NBI, di ba? Ay dito, doon sa sinabi ni Inday na, yung nandoon din ako sa na yun doon sa Zoom meeting na yon na sinasabi ni Vice President Sara na kung sakali, okay? Pero tignan mo to okay? Ito yung nakalagay sa media. Ang kaso ay dulot sa kanyang controversial na pahayag na siya ay nag-hire ng tao para gurgurin si Marcos Jr. at si Lisa Tanas. Di ba? Nag-hire. Wala naman sinabi si Inday na nag-hire siya. May binilinan na siya na kung sakaling gugurgurin siya ng mga bangag, ay meron binilinan na siya na gurgurin itong mga hinayupak na ito. So, syempre, tinitwist talaga nila ang balita, mga kababayan. Ngayon, eto lang yan. Bakit kami may common denominator? Sabi ko nga, iisa lang kami Iisa lang ang pinaglalaban namin dito. Katotohanan na ang inyong presidente ay talagang wala na sa tamang katinuan dahil hindi siya nagpapatakbo ng bayan at si Lisa Tanas ang nagpapatakbo dyan sa gobyerno ng mga bangag. Kaya gano'n na lang ang galit sa atin. Gano'n na lang, mga kababayan, ang kanilang mga kaletsyehan. Right? Kanilang mga kaletsyehan. Galit na galit, gustong manakit ng mga yawa. So recently, mayroon silang inilabas na mayroong nagtitrending dyan sinend to sa akin. May nagtitrending about sa memorandum. Memorandum ng ito ang memorandum. Here we go. Okay, here. Mula sa Executive Secretary, memorandum dated April 15, subject Lelo Survey, presentation on April 8. Okay, may lumabas na memorandum. Ngayon, ang memorandum dito, mamaya tiyan ko dito, na nakasulat dito, mga kababayan, alright, ito Okay. Asan na yung memorandum na yan? Okay. Yung kanilang, ayan. Ang kanilang memorandum dito, na pinorward kay Bangag. Okay? Kay Bangag, well, legitimate yung documents, tapos yung pinag-uusapan nila doon, it's about nga yung Lelo survey presentation.
Ngayon, ito, pinabulaanan na ito ng mga bangag. Ito daw po ay fake news. Wala daw ganito. Pero bago natin talakayin yung fake news na yan, o yung kanilang state-sponsored na kabangagan, yung nilalaman kasi, I think, okay, pakita natin dito. Ito yun tignan natin, basahin ko dito. Ayan yan, no? Okay. Basta yun. Okay? Ang nilalaman yan, mga kababayan, sa memo na yan, na sinasabi nitong LALO survey result na sobrang bagsak ang trust rating ni Bangag simula nung kanilang pinadukot ang Pangulong Duterte. Simula nung pinakidnap nila, nakalagay dito sa memo na ito, pinag-uusapan doon, pero ang sabi ng Bangag administration, ito daw ay fake. Alright? So, pero talakayin muna natin kung anong nakalagay. So, meron silang directive sa kanilang mga PRPR. Ano ang sabi dito? Mayroon silang direktiba. Okay? Inaatasan na palakasin daw yung kanilang PR campaign. Okay? Palakasin si Bangag. Tutukan yung pagpapababa daw ng presyo ng bigas. Tapos, ipalabas na may mga trabaho, i-address daw yung inflation, kumbaga magpapahasik sila ng kasinungalingan. Alright? Tapos yung mga labor, dapat may mga trabaho ang mga tao, ganyan-ganyan. Tapos ang sabi nila, i-double daw nila yung kanilang PR team, double effort, mga kababayan. Right? I-double effort nila yung kanilang PR, yung kanilang black propaganda, patungkol dito sa kay Pangulong Duterte. Pabagsakin ang Pangulong Duterte, pero nga, di ba nakita niyo naman, nung pinabagsak nila, lalong lumabas ang mga taong bayan at lalong minahal si Pangulong Duterte. Kaya nga bumagsak ang rating nito ni Bangag Jr. Tapos doon sa sa memo na ito, date April 15, na sinasabi ng Bangag administration na ito daw ay fake news. Mga kababayan, mag-focus nga daw sa Visayas, kumbaga kasi doon dapat daw tutukan yung kanilang operation at magpakalat ng positive na propaganda at talagang kalat sa social media. Alright? Dahil ito ay magandang ginawa ng bagong Bangag na Pilipinas, yung 20 pesos na kilo ng bigas, at hikayatin daw yung mga taong bayan na na paniwalaan na ang Bangag administration ay mabuti ang ginagawa para lalo daw suportahan ang Bangag na administrasyon at syempre kasama yung kanilang alyansa ng mga Bangag. So ayon dito sa memo na ito, mga kababayan, alright? Okay? Ang sabi ng kanilang PR team, okay, mga PR, yung mga black ops nila, di ba? Yung kailang mga black ops na ito, na wag na lang daw sagutin yung mga negative na mga sinasabi natin na mga yung mga yung mga against dito kay Bangag na ito. Sa halip daw mag-focus sila sa kanilang mga black propaganda, na si Bangag ay ganito ganyan, nagbigay ng 20 pesos per kilo na bigas, bukbuk na bigas. Kumbaga, pabanguhin si Bangag at tututok sila dito sa midterm election para pataasin ang alyansa ng mga Bangag. Kasi nga, pag nanalo sila, yung alyansa nila, ay dudurugin nila syempre si Inday Sara. So ngayon, yun yung ang mga nilalaman ng itong memo na ito, mag-focus at pabanguhin si Tambaluslos, 'di ba? So ngayon, ang nakikita natin dito, mga palangga, although pinabulaanan nila, 'di ba? Hindi nila inamin na dahil ito daw ay fake news. Pero kitang-kita naman, ang tawag nga dito, kaya nga sabi ko dito, ito ay state-sponsored or tanim fake news. Gagawa sila ng memo, it's real memo, tapos later on, pasinungalingan nila, pabulaanan nila na ay hindi naman totoo yan. Which is yun ang ginagawa nila. Kasi gusto nilang ipanipulate yung mind ninyo eh. Di ba? Malinaw dito sa memo na nilabas nila
At ito nga daw ay fake news. Di ba? Na pabanguhin si Bangag sa pamamagitan ng fake news nila na mayroong 20 pesos na kilo na bigas. Di ba? Pabanguhin, pagbigay ng ayuda. Di ba? Gamit ang pera ninyo. Again, pang-aabuso sa pondo ng bayan, pang-aabuso sa kapangyarihan, at ang paggagamit pa lang ng kanilang mga PR machinery na yan, milyon-milyong piso po ang ginagastos dyan ng ating mga taxpayers para maghasik sila ng kasinungalingan.